na nagdeklara ang pag-asa ng onset ng rainy season at southwest monsoon. Yung pinagkaiba nila, yung southwest monsoon ay focus dun sa wind direction. Dapat yung hangin na nakakaapekto sa ating bansa ay nanggagaling sa timog kanluran o southwest ng Pilipinas. At ito rin ay nagdadala ng mga pag-ulan lalo na sa western part ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero yung onset natin ng rainy season ay focus dun sa dami ng ulan or yung sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan dun sa mga given months na yon kapag nag-onset na. Pero dapat isaalang-alang natin na hindi porket na nag-onset na tayo ng rainy season ay ulanin na tayo po lagi. So meron din tayong tinatawag na monsoon break. So ito yung kapag malakas yung easterlies ay napipigilan yung movement or yung southwesterly wind na nakakaapekto sa ating bansa. Kaya may mga araw na at least 3 days na sunod-sunod na hindi tayo inuulan. Pero dito sa ating latest satellite image, makikita natin yung epekto nitong southwest monsoon at ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan lalo na sa Palawan, specifically sa buong Mimaropa, sa western part ng Visayas at sa western part ng Mindanao. Particular tayo dito sa Zamboanga Peninsula. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area. Ito po ay nasa silangang bahagi ng northeastern Mindanao or Caraga region ng about 1,120 km. At ang latest natin na time ng pag-locate ng location nito ay kaninang 3 p.m. Itong low pressure area na ito ay naasahan natin na sa loob ng 24 hours ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero yung development niya para maging tropical depression ay mababa. At yung northwest propagation niya, dahil meron tayong trough or yung expansion niya, ibig sabihin ng trough of low pressure area, ay merong elongated extension yan na kung saan yung mga lugar na yun ay may lower atmospheric pressure. Kapag low yung atmospheric pressure natin, doon nagkakaroon ng movement ng winds paakyat from surface na maraming moisture papunta sa atmosphere. At dahil doon sa movement ng hangin na yun, nagkakaroon tayo ng maulap na kalangitan. At dahil dito sa mga ulap na yun, ina-expect natin na magkakaroon ng mga pagulan sa eastern part ng Visayas at ganun din sa eastern part ng Mindanao.